Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo nagpupuri at nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ating may pagpatuloy ang programang natin sa inyo ng New Muslim Academy Philippines, Al-Adab, mga kabutihang asal sa Islam. Inshallah, pagpapatuloy ng ating tinatalakay sa mga kabutihang asal, ay tatalakayin natin ngayong gabing ito ang hinggil sa adabul akil wasyurb o mga kabutihang asal sa pagkain at pag-inom. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. O mga sugo, kumain ng mga mabubuting bagay at gumawa ng kabutihan, tunay na ako sa inyo ay laging nakaalam. Ganon din kanya sinabi, Kulu washrabu min rizqillahi wala ta'athaw fil ardi mufsidin. Kumain at uminom kayo mula sa biyaya ni Allah at huwag maghasik ng kasamaan sa kalupaan. Sinabi naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya gulam, samillah wakul biyaminik wakul kul mimma yalik. O binata, magsabi ka ng bismillah, kumain sa pamamagitan ng iyong kanang kamay at kumain sa pagkaing malapit sa iyo. So, ilan ito sa mga bagay na mula sa kitab at sunnah na tumutukoy sa adab o ugalian, kabutihang asal sa pagkain at pag-inom. Siya lang unang bagay na talakayin natin hinggil dito, an-nahyu anil akli wasyurbi an fi aniyati dhahabi wal fiddah, o ang pagbabawal sa pagkain at pag-inom sa mga sisidlang gawa sa ginto at pilak. So, tayo ay ito'y pagbabawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangkaraniwang gawain na pagkain at pag-inom ay mayroon tayong mga bagay na dapat isagawa, mainam na isagawa, at mga bagay na dapat layuan, iwasan, dahil ito ay magdudulot ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din ang kapahamakan ng ating katawan, ng ating panunaw. Okay. Ang unang binanggit dito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, La talbisul harira wa dibaj. Huwag kayong magsuot ng gawa sa seda at katulad nito. Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Huwag kayong uminom sa mga sisidlan o inuman na gawa sa ginto at pilak. Wala taakulu fi sihafihima. At huwag kumain sa mga plato na yari dito. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sapagkat itong mga bagay na ito ay para sa kanila dito sa mundo at para sa inyo sa kabila. Mga hulugan na ang pagkain sa ginto at pilak ng mga sisidlan o mga plato, lalagyan, ay para lamang sa mga kuffar sa mundong ito. Pinahihintulot sa kanila. Yun. Pero sa mga mananampalataya, sa mga Muslim ay hindi. Nang sa ganon, sa kanilang pagtitiis dito sa mundo ay doon sa kabila na mas hindi na matatapos at yun ang tunay na magtatagal, ay doon sila pahihintulutan na kumain sa mga sisidlang yari sa ginto at pilak. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Alladhi yashrabu fi ina'i fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Yaong umiinom sa sisidlang gawa sa pilak ay tunay na siya ay lumalagok o nagmumumog sa kanyang tiyan ng apoy mula sa impyerno. So yun ay malaking pagbabawal at kaparusahan sa kabilang buhay. Pangalawa, an-nahyu anil akli muttaki'an batihan ala wajhi. Ang pagbabawal na kumain na nakasandal at pagkain na nakadapa. So ito ay asal sa pagkain, sapagkat yung pagkain na kailangan to ng focus, na kailangan pagka masyado kang kalmado o nakasalampak, sabihin natin,
ay hindi magandang tingnan. Madali kang, halimbawa, magbukang busog at ikaw ay manghihina. Sabi ng sa salaysay ni Abu Juhayfa, annahu qal kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu la akulu wa ana muttaki. Sa salaysay niya na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kasama na isang lalaki kung saan sinabi niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi ako makain habang ako ay nakasandal. So yun yung pagbabago, yung kasandal na talagang nakasalampak na ganyan. Sa sandal sa halimbawa sa haligi o sa upuan, okay lang yun. Pero yung tinatawag doon yung talagang para kang naka-slack. Okay? So yun ay hindi pinahintulot. O halimbawa, nakasandal ka sa isang side, kanan man o kaliwa, lalo na sa kaliwa, at nakatuon ka sa lupa. So sa isa pang hadith, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, pinagbawal niya ang mata'amain, yung dalawang kumakain, anil julusi ala ma'idati yashrabu alayhi al-khamar, ang pagkain doon sa hapag na kung saan ay mayroong alak, wa an ya'kula wa huwa munbatihun ala batnihi, at yung pagkain na kung saan siya ay nakadapa o nakahiga at nakadapa. So yun ay pinagbabawal. Maaaring kumain yung nakaupo na tinatawag na mutarabba o yung parang Indian seat ba, naka ganun, or yung medyo nakaangat yung isang tuhod at nakababa yung isa habang nakaupo sa paa. Yun na nakaupo dun sa, so inuupuan yung isang paa. So yun ang isa. At yung pangkaraniwan sa atin, halimbawa nakaupo sa lamesa at nakaupo sa upuan habang kumakain sa lamesa. Yun yung mga ipinahintulot na paraan ng pagkain. Kabilang din sa mga adab, taqdimul akl ala salah inda hudurit ta'am, ang pagpapauna sa pagkain kapag ito ay nakahapag na bago pa man magdasal. Sinabi sa salaysay ni Anas radhiyallahu anhu mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala idha wudi'a al-asha wa uqimatis salah fabda'u bil asha, kapag nandiyan ang pagkain o sa gaming pagkain at nagtawag na sa pagdarasal, nag-iqama na, ay unahin nyo ang pagkain, sapagkat ito ay kapag kainunan na nyo ang pagdarasal habang kakain na sana, sisimula ng pagkain, nakahapag na, ay maring ang pagkain ang siyang maisip mo sa iyong pagdarasal, dahil yun ang hinahanap ng ating katawan, kaya yung ating nafs. Kaya sa halip na may focus ka, ay nandun sa pagkain na kakainin mo na sana kanina. Subalit kung ikaw naman ay busog o kaya hindi naman nagugutom o hindi malakas yung pangangailangan mo sa pagkakataon na yun na kumain, ay pwedeng kumain o magsala ka muna. Ganun din sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha wudi'a asha ahadikum, kapag nakahapag ng pagkain isa sa inyo, okay matis sala, at nagtawag na sa pagdarasal, fabda'u bil asha, magsimula na kayong kumain, wala ya'jal hatta yafraghu minhu, at huwag magmadali hanggang sa matapos sa kanyang pagkain. So isang pang hadith na talagang tumutukoy doon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yadafi'uhu al-akhbathan, hindi walang pagdarasal kapag inain ang pagkain, at ganoon din kapag siya ay pumipigil sa kanyang dumi o ihi, sapagkat yun magbibigay ng sa kanya inshigal, o iniisip niya yung mga bagay na yun kapag nagdarasal siya, sa halip na nakatutok siya sa kanyang ginagawang ibada. Idha hadarat الطعام وقيمة الصلاة فهل يجب الأكل منه لظاهر الحديث أو أن ذلك على الاستحباب.
So ito ay at ang binabanggit doon, ito ay mutlak o kailangan unahin pa rin ang pagkain lalo sa yun nga. Pero kapag hindi siya ganap na nangangailangan doon, busog siya, kumain siya, kahit hinain yung pagkain, ay pwede niya unahin ang pagdarasal. Ghaslul yadayni qabla at-ta'am wa ba'dahu, ang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Sa pasimula, kapag bago kumain ay walang nabanggit na matibay na dalil patunay na kailangan maghugas. Pero bilang kabilang sa kalinisan at maaring may mga bagay na hinawakan tayo bago kumain na maaring may mga dumi, bakterya, germs, ay mainam na maghugas ng kamay. So ito ay kasama na rin sa pagiging maingat at paglilinis. Sa pagkatapos naman ng pagkain, ayun ang nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mainam na gawin pagkatapos kumain ay hugasan ang kanyang kamay. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, man nama wa fi yadihi ghamrun walam yaghsilhu fa asabahu shay'un fala yalumanna illa nafsa. Sino man ang matulog at sa kanyang kamay ay may mga dumikit na pagkain, may tira-tirang pagkain ba, o mantika o ano pa man, may kinalaman sa kinain niya kaina o sabaw ano pa man, at hindi niya hinugasan ito at siya ay napinsala, maaring kinagat ng insekto, maaring may mga hayop na lumapit doon, pahamak siya, ay wala siyang sisihin kundi ang kanyang sarili. So pagka ganun ang siga ng hadith o yung phrasing ng hadith, ibig sabihin nun ay kailangan yun ay iwasan at gawin kung ano yung nararapat. Ibig sabihin ay yung paghuhugas ng kamay. Sabi din sa isa pang salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katafashatin famadmada wa ghasala yadayhi wa salla. Pagkatapos ng kumain ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng tupa o bahagi ng tupa na kanyang paborito, siya ay nagmumug at naghugas ng kamay at nagtungo sa pagdarasal. Nakita natin doon yung kanyang asal na naghuhugas pagkatapos. Ito. Kabilang din sa mga asal, kabutihang asal sa pagkain, at tasmiyatu fi ibtida'il akli wasyurb wa hamdulillahi ta'ala ba'dihima. Ang pagsasabi ng bismillah sa pag-inom at pagkain. So kung yun man ay simpleng pag-inom, gusto niya bismillah. Pagkatapos ay alhamdulillah. Kung yun ay pagkain, simula bismillah. At pagkatapos ay sabi ng alhamdulillah. So yun ay sabi din kanina sa hadith, samillah. Sabihin mo bismillah. Inna shaitana yastahilla at-ta'ama an la yudhkar ismullahi alayhi. Pinapakikinabangan ni Satanas, kumakain siya kasama nung sino man na hindi nagbanggit ng pangalan ni Allah sa pasimula ng kanyang pagkain. So napakadali lang, sabihin mo lang bismillah. Kahit hindi na yung kabuuan ng bismillahirrahmanirrahim, hindi. Sabi mo samillah, sapat na yung pangalanan si Allah. Ialay sa kanyang gawain na yun. Bismillah, in the name of Allah, para kay Allah, sa ngalan ni Allah. So yun ay sapat na. Kung halimbawa naman nakalimutan niya sa gitna ng kanyang pagkain ang pagbanggit ng bismillah at naalala niya hindi yata nakapag-bismillah sa pasimula ng kanyang pag-inom ng pagkain, ay sabihin niya bismillah awwalahu wa akhirahu, sa ngalan ni Allah, sa una nito at sa huli nito. O kaya naman bismillah fi awwalihi wa akhirih, sa ngalan ni Allah sa simula at sa huli, kapag yun ay hindi niya naalala bago magsimula. Pagkatapos sa huli ay sabi niya alhamdulillah. So may mga iba-ibang binabanggit doon na siga o mga wordings. Ay bawa isa, alhamdulillah kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayru mukfiin wala muwadda'in wala mustaghnin anhu rabbana. Luwalhati sa'yo, ay papuri sa'yo Allah, maraming papuri, kabutihan at mabiyaya na hindi walang anumang matatapon,
mula dito at may iwan mula rito at nangangailangan liban sa Kanya o aming Panginoon. So yun ay kasama yung tauhid doon sa hamd na yun. Sa pa ay sinasabi, alhamdulillahilladzi at'amani wa hada wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa. Salamat kay Allah na siya nagpakain sa akin nito at nagbigay ng biyaya sa akin nang walang lakas at kapangyarihan mula sa akin. So yun ilan sa mga siga o mga salita. Pero magsabi siya halimbawa na alhamdulillah pagkatapos, sapat na yun. Okay na yun. Tapos uminom, tapos kumain. Kaanim, al-aklu wa syurbu bil yadil yumna wan nahi anis shimal. Pagkain sa pamamagitan o pag-inom sa pamamagitan ng kanang kamay at pagbabawal sa paggamit ng ng kaliwa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." O binata, kumain ka, ay magsabi ka ng bismillah, kumain sa pamamagitan ng kanang kamay at kumain sa malapit sa iyo. Sabi pa sa iba pang hadith, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimal. Huwag kumain sa pamamagitan ng kaliwa sapagkat si Satanas ay kumakain sa pamamagitan ng kaliwa. Yung mga utos sa atin, mga manampalataya, ay pag-iwas at pagsalungat sa kung anong ginagawa kaugalian ni Satanas. Ganun din sa hadith ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi, wa idza shariba falyashrab bi yaminihi, fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimal." Kumain kayo at uminom sa kanan, pagkat si Satanas ay kumakain at uminom sa pamamagitan ng kaliwa. So, salungatin natin siya. Ganon din sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam o sa salaysay ni Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Isang lalaki ang kumain sa pamamagitan ng kaliwang kamay. At sabi niya, "Kul bi yaminik," kumain ka sa kanan, sa pamamagitan ng kanan. Sabi niya, "Qala la astati," hindi ko kaya. Qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr. Hindi niya kinaya liban ng pinigilan siya ng kanyang pagmamalaki. Sabihin kaya niya. Fama rafa'aha ila fihi, hindi niya na maitaas yung kaliwang kamay niya para kumain. Allahu akbar. So ganoon ang nangyari, kaya yun ipapakita na dapat talagang sundin ang gabay at patnubay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At al-aklu mimma yalil akil, yung pagkain ng malapit sa taong kumakain. Sa hadith na binanggit natin kanina, kul mimma yalik, kung ano yung malapit sa iyo ay yun ang kainin mo. Okay? So kung ano ba malapit na kanin sa iyo o yung bahagi ng ulam na sa iyo, yun ang kainin mo muna. Isang hadith naman na nagsasabi na isang mananahi ang tumawag sa nag-imbita sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ng pagkain kung saan kanyang ginawa ito, at binigyan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng khubz na gawa sa trigo, tinapay gawa sa trigo, wa marakan fihi dubaun wa qudayd, na binigyan din siya ng ulam, sabaw na mayroong kalabasa o pumpkin at qudayd, yung slice na mga meat. Ito Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatatabba ad-duba'a min hawalil qis'ah. Nakita ko ang propeta, sabi niya sa salaysay sallallahu alaihi wasallam, na hinahanap niya o kinukuha niya kahit sa malayo yung duba o yung pumpkin, yung parang kalabasa. So, kung makikita natin, sabi nila na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutos niya na kumain sa malapit sa iyo. At sa isang naman na kinuha niya mula sa malayo, inahanap niya yung gusto yung pagkain, yung pumpkin nga na sinasabi natin. So, sabi ng mga scholars natin, walang ta'arud sa
o salungatan sa hadith na yon, nangangahulugan na kapag ka ang kumakain ay isang dish lang. Halimbawa, bigyan kayo ng isang sahan, at bigyan ng pagkain, may doon, may kanin, at isang lang binigay. Halimbawa ay manok na inihaw na manok. Okay? Dapat kumain ka lang sa malapit sa'yo kasi lahat ng kinakain nyo isa lang, pare-pareho lang. Ngayon, kung iba't ibang uri, halimbawa, nilagay sa inyo mayroong adobo, mayroong kaldereta, at iba pang pagkain na doon sa inyong kainan. So, pwede kang kumuha mula sa malapit sa'yo. Basta magpaalam ka doon kasi may mga kasama ka iba, hingi ka ng pahintulot doon sa kasama mong kumakain. Kung gusto mo yung bahagi na napunta sa kanya o yung ulam na napunta sa kanya. Dahil magkakaiba. So, pwede yun. Humingi ka. Pero pag isa lamang uri ay doon lang sa tapat mo dahil pare-pareho naman ang inyong kinakain. Wallahu a'lam. Istihbabul akl min hawali safha duna a'laha. Kailangan din sa pagkain, isang asal sa pagkain ay huwag kang kukuha dun sa pinaka mataas na bahagi ng pagkain. Kasi mostly, pagka tayo ay kakain sa sahan o dun sa lalagyan ng pabilog na ganyan, tatlong tao, dalawa, tatlo, apat na tao, kasya dun, minsan 5, ay laging nakatumpok sa gitna. Yun ang hindi pwede sa isang side lang. So yun pwedeng siguro lapad siya pantay or nakagitna yun. So pinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung kukuha ka doon sa pinakataas, sa pinakagitna. Hindi, kailangan kumain ka unti-unti hanggang sa makarating doon sa gitna, o yun ay kapag sama-sama kumakain sa paligid ay bumababa unti-unti yung nandun sa gitna, sa pinakagitna ng pagkain. Sa hadith na nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay idha akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'la sahfa. Kapag kumain siya sa inyo ng pagkain, huwag siyang kumuha mula doon sa pinakagitna o pinakamataas na bahagi noong nung kainan. Lakin liya'kula min asfaliha. Kumain siya doon sa pinakamababa. Malapit sa kanya, pinakamababa. Final barakata tanzilu min a'la. Sapagkat yung blessing, yung pagpapala ay nandoon sa taas. Huwag mo agad kunin. Bagkus, unti-unti patungo sa lahat. Sabi din, kulu fil kasa'ati min jawanibiha. Kumain kayo doon sa isang lalagyan mula sa gilid nito. Wala ta'kulu min wasatiha. At huwag kayong kumain doon sa gitna. Final barakata tanzilu min fi wasatiha. Sapagkat ang biyaya ay binababa dun sa gitna noong inyong kinakainan. Huwag mo agad kuhanin para unti-unti patungo doon. So doon ka magsimula kayong lahat sa paligid. Yun ang tinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Istibabul akli bithalati asabi wala ikal yad ba'dahu. Ang mainam na paraan sa pagkain ay sa pamamagitan ng istihbab. Hindi ito obligado na ganun. Mainam lang. Baga ito ay sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mas magandang practicein, pero hindi ito nag-uutos na yun ang dapat gawin. Kung kaya natin, mas mainam. Yung pagkain ng 3 daliri. Ganyan. O paano man, siguro ganun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi wa yalqiyadahu qabla an yamsahaha. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumakain sa pamamagitan ng 3 daliri. So kung yun ay loose, pagkain na loose, kumbawa ay so pwedeng gumamit ng kutsara, chopstick o ano pa man, hindi natin pinagbabawal yun. Tinidor. Pero yung pagkain ng kamay, una muna, at sa pamamagitan ng 3 daliri. Bawa kayo yung loose, sabi natin yung rice o kanin, ay binubuo niya yon. Para sa ganun ay madaling kuha ng 3 daliri. Ayun. Kung cubes naman, at saka ulam, karne, o gulay, so pamamagitan ng 3 daliri, susubo niya. So yun ang sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kapag siya ay tapos na, o kahit di pa tapos, ay mainam na dilaan
o himurin yung kanyang mga daliri. Yal'iqahu. Qabla an yamsaha, bago niya ito hugasan o punasan, kinakain niya yung mga dumikit. Yun ay pagpapakita ng kababaang loob nating mga Muslim ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating gayahin sa ating araw-araw na pamumuhay. Idha akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'iqaha o yul'iqaha. Kapag kumain na isa sa inyo ay huwag niyang punasan ang kanyang kamay hanggang sa ito ay kanyang himurin muna, dilaan muna, o ipadila. O, kanino? Sabi sa ibang tafsir, ay sa kanyang asawa. Kung andun yung kanyang asawa. So, siya mismo pwede niyang dilaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil la'iq al asabi, ini pinag-utos o sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dilaan ng mga daliri pagkakain was sahfa, at ganoon din yung sairin ko anong nandun sa kinainan sa plato. Innakum la tadruna fi ayyihil barakah, sapagkat hindi nyo alam kung nasaan doon yung blessing o yung pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din na istihbabur raf'ul laqmati inda suqutiha wa mashu ma alaqaha aw alaqa biha o akliha. Kapag may nilaglag na pagkain, ang sunna ay pulutin yun, alisin yung mga dumi at alisin yung mga dumi nito at kainin niya muli. So yun ay pinahihintulot. Sabi natin na 5 seconds na ganun. Idha waqa'at luqmata ahadukum falyakhudha. Kapag ka nalaglag ang pagkain isa sa inyo, kuhanin niya yon, alisin ang falyumid ma kana biha min al-adha, yung aliman ng dumi sa tingin niya na lumabit doon. Falyakulha wala yada'u lish-shaytan. Kainin niya yon at huwag niyang hayaang maging pagkain, magsilbing pagkain ni Satanas. Sapagkat nandun siya habang kumakain. Inna shaytana yahduru ahadukum inda kulli shay'in min sha'nihi. Sa lahat ng pagkakataon nandun siya. Hatta yahduruhu inda ta'ami. Hanggang sa pagkain niya nandun siya. Idha sakata min ahadikum luqmah falyumit ma kana biha min ada. Ay pagka nalaglag ang pagkain, agad niyang kuhanin yun at alisin yung mga duming dumikit. Thumma liyakulha wala yadaha lish-shaytan. Huwag niyang hayaan na pagkain para kay Satanas. فإذا فرغ فليلق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. At dilaan niya ang kanyang kamay, ang kanyang daliri, sapagkat hindi niya alam kung nasaan doon ang gantimpala pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbawal din ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagkain ng tinatawag na kiran o yung halimbawa sa tamar. Halimbawa, kakain ka ng tamar na dalawang yung pirasong isusubo mo sa isang subuan. Pinagbawal niya yun. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil iqran. Nagbabawal niya yung pagsabayan ng dalawa. Illa yastadina rajulu minkum akahu. Liban na humingi siya ng pahintulot doon sa kanyang kasama kumakain na dalawa yung kanyang kakain. Pag pumayag sila, okay lang. Sa paliwanag, fa inna kana at-ta'am mushtarakan bainahum wal qiranu haramun illa biridaha wa yahsulu ar-rida. Kapag yun nga, sama-sama sila, yun, humingi ka ng pahintulot, dalawa kuhanin ko susubong ganyan. Lalo na kung sila ay magkakasama. Paano yung mga bagay, halimbawa, na kinakain ng isa-isa, hindi bukod sa tamar, baka tamar lang yun. Sabi doon, sa sagot ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, wa ala qiyasi qiran kullu mal adatu jariyatun bitanawulihi ifrada. Lahat ng kinakain ng isahan lang sa pagsubo ay kasama din dun sa hadith na yun, hindi pwede na dalawa. Istibabu aklu ta'am ba'da dhahabi hararatihi. Pagkain ng yung naalis yung kanyang init, kasi yun yung sa mga pagkain sa rice o soup o tinapay, ano pa man, kailangan susuk nga ay kailangan na ito ay hindi sobrang init. Pwede naman mainit pero yung kaya ng iyong bibig.
At sunna doon ay yung hindi ka sa hadith na binanggit. Innaha kanat idha taridat, yung si Asma bin Abi Bakr kapag nagluto siya ng may sabaw, qattathu shay'an, ay tinatakpan niya yun, hatta yadhha fawruhu, thumma taqulu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu a'zamu lil baraka. Inaalis niya yung init sa pamamagitan, pag kumulo yun, nakabukas ang tatakpan niya nang sa ganun ay hindi pagpatuloy yung pag-init niya. Pagkatapos ay bubuksan niya muli, unti-unting mawawala ang init nun. Pero hindi natin pwedeng hipan, tatalakay natin mamaya. Wala ya'kul ta'am hatta yadhhaba bukharuhu, huwag kumain ng pagkain hanggang sa umalis na yung kanyang init, yung kanyang singaw. So yun ay sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil mahirapan din tayo, hindi makakain maayos dahil maaaring mapaso ang ating bibig, ang ating labi, ating mga dila. So yun ay mas maraming baraka. Naha an aibit ta'ami wa ihtiqarihi. Ibig sabihin na pinagbabawal ang pagmimintas sa pagkain at pangmamaliit doon. So tayo regular na hindi, sabi nga nila, di gustibus non est disputandum. There's no disputing about taste. So kung ito'y masarap sa kanya, hindi masarap sa iba, maalat sa iba, sakto sa'yo, ganun. So pagkain, sabi ng sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Salih Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi niya, ma'abar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat, walang pinulaang pinintasang pagkain ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit hindi yung pamimintas na masamang dating, hindi siya nagsabi ng kung anumang bagay, kung kulang sa ganito, kung sobra sa ganito, hindi niya binabanggit yun. Kahit kailan, qat kana idha ishtaha shay'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Kung nagustuhan niya, kakainin niya. Kung ayaw niya, hindi niya galawin, iwanan niya lang. Wala siyang anumang sasabihin, babanggitin hinggil sa pagkain na yun. Kung ayaw niya, hindi niya gagalawin. So ganun dapat ang maging ugali natin, kasi minsan isang tao na kasama mo, pula ka ng pula doon sa pagkain na kinakain nyo, na maaaring yun ang pinakamasarap sa kanya, hindi niya pa natikman dati, o yun ang favorite niya. Ikaw ito, kahit ano pang lasa nun, kung paborito niya yun, halimbawa. Ikaw naman ito na, sabi ng masamang bagay, kulang sa ganito, sobra, ganyan, mapait, maalat, ano pa man, nasasaktan yung loob ng isa, kasi yun ang pinakamasarap sa kanya. Diba? At ganoon din sa part nung nagluto, naghanda nun, na mararamdaman niya na pinupulaan yung sinasabihan hindi maganda. Diba? May trabaho ka, o meron kang ginawa, sabihan hindi maganda. So, ganoon din yung pagkain na pagbigitin, kaya ipinagbabawal yun bilang adab ng mga Muslim. Hukmu syurbu wal aklu qa'iman, yung pagkain o pag-inom ng nakatayo. May mga hadith na kung saan pinagbabawal yun. Zajara an syurbi qa'iman, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagagalit kapag may nakikita siya na makain na nakatayo, o yashrabu qa'iman, o kaya naman ay pagbabawalan niya yung umiinom na nakatayo. La yashrabanna ahadu minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Sabi nga sa iba pang hadith, wag iinom ang isa sa inyo nakatayo. Sino man ang gawin yun ay isnukan niya yun. So at iba pang mga pagbabawal. May mga pagkakataon naman na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu, makala sakaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzamin fashariba wa huwa qa'im. Uminom ang propeta, pinainom ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng tubig ng Zamzam habang siya ay nakatayo. Tininom niya yun. Iba pang mga salaysay na ganun din, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nashrabu qiyaman wa na'kulu wa na'anu nasa. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kami ay umiinom na nakatayo,
at kumakain habang kami ay nagsasagawa ng sa'i. Ibig sabihin, naglalakad pa yun, kumakain sila. Umiinom sila. So, at iba pang mga patunay. Paano ang tawfiq o sa pagitan ng mga hadith na yun na parang magkasalungat? Sabi ng mga scholars natin, sabi ni Shaykh Islam bin Taymiyyah, lakin al-jam'u bayna al-ahadith an tahmil ar-rukhsata ala hal al-udhr. Ang asal doon yung pagbabawal. So hindi mo pwedeng gawin yun. Inom ka, nakatayo, kakain na nakatayo. Kung matinding pangangailangan o may excuse, pilayin tulutan. Halimbawa, sabi na doon habang sa Zamzam, kasi maraming tao doon is diham. So, siya ay uminom na nakatayo dahil siksikan yung mga tao. Ganun din, habang sasagawa ng sa'i, lalakad sila, nagugutom sila. So, kumain sila habang naglalakad nakatayo. So, may mga excuses kung saan. Pero ang asal doon ay ang pagbabawal. Wallahu ta'ala alam. Ang dislike yung pag-iihip sa sisidlan sa baso, o yung pag-ihip doon, yung paghinga at pag-ihip, yan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa salaysay ni Abu Qatada, idha shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Kapag uminom ay isa sa inyo, wag siyang hihinga no sa kanyang iniinuman, sa sisidlan. Bote man yun o cup or whatever, ay hindi niya pwedeng hingaan. Ganun guys, sa propeta sallallahu alaihi wasallam, naha an yatanaffasa fil ina'i aw yanfukha fihi. Pinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung paghibuga o paghinga sa sisidlan at yung pag-ihip dito, paghinga. Ayun. So yun ay yung paghinga sa sisidlan para makapatan min taqdirihi, para hindi siya marumihan at mangamoy at malaglag yung anumang bagay na kung saan doon sa ngipin natin, sa bibig natin habang uminom tayo halimbawa. At yung pag-ihip naman sa iniinom ay mayroon mo magdulot ng masamang amoy din doon sa hinihipan natin. At yung mga mikrobeng galing sa atin ay iinumin din natin muli. So, sabi nga dun sa unang hadith ay, kung mainit, hayaan natin siyang mawala ang init. Hindi, hihipan ko kasi para hindi mainit. Kagaya ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya yung ginawa. Bagko sinayaan niya lang, o tinakpan niya, o ganun bagay. Istihbab at-tanaffus bi-shurbi thalathan. Yung paglagok, mainam na paglagok, halimbawa pag-inom ay 3 lagok, 3 inom. Ibadu shurb duf'atan wahida. Pero pinahintulot naman na isang lagok lamang, isang diretsuhan lamang. Ganon din karahiyatu shurbu min fi siqa. Pinagbabawal din yung pag-inom doon sa sa pinaka nung bote. Halimbawa, isang tawag dito, yung pitchel o bote na kung saan kumukuha lahat. Umiinom lahat mula doon. So doon pinagbabawal kasi lahat kayo nakikinabang doon eh. Hindi pwedeng sa'yo lang yun na kung saan lalawayan mo. At mapupunta nung laway mo at nung galing sa iyong galing sa iyong bibig. So yun ang doon. Pinahintulot siya kapag ka naman sa'yo lang yung bote. Sa'yo lang yung baso na yun, syempre. Paano kayo inom lang, hindi mo inaano sa'yo. So yun doon sinasabi doon yung bawal yung unang panahon yung lalagyan nila yung water skin, tinatawag. Lahat sila iinom doon. Maggaling doon. So ibubuhos nila sa sisidlan. Hindi isa lang ang tutungga doon. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-shurbi min fi siqa. Ayun. Nagbawal ng propeta ang pag-inom mula doon sa bibig ng sisidlan, ng lalagyan.
Istihbabu kaunu saqil qaum akhiruhum syurban. Ang sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung sino yung huli o sino yung namimigay ng inumin, siya ang huling iinom. Sabi niya sa salaysay ni Qatada, "Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubu wa asqihim hatta ma baqiya ghairi wa ghairi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sabi niya na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagbibigay ng tubig at siya yung nagbaabot, nagpapainom, si Qatada. Tapos ay hanggang sa natira na lang doon, hindi nakakainom, ay siya at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma sub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salaysay ni Qatada radhiyallahu anhu. Sabi niya ay naglagay yung propeta sallallahu alaihi wasallam sa baso at sabi niya doon, "Ishrab, uminom ka." Fakultu la ashrabu hatta tashrab ya Rasulullah. Hindi ako inom hanggat hindi ka uminom ya Rasulullah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna saqil qaum akhiruhum syurban." Yung nagpainom sa mga tao, siya ang huling iinom. Painumin niya lahat, tas last siya. So, sa pagkakasabi lang nun, saka lamang niya ininom ko yung binigay na tubig ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So yun ang dapat na ang huli, ang naghahanda, siya yung huling kakain, siya yung huling iinom. Ganon din na pinahintulot yung pagkain o pagsasalita, pagkikwento, halimbawa habang siya ay kumakain. Yung mga Ajam kasi, yung mga non-Arab, mostly yung mga non-Muslim, ay tahimik sila sa pagkain. Kakain lang, lalo na sa mga restaurant o ano. So hindi sa atin, mainam na pagsulungat sa kanila na habang kumakain ka, pwede kayo magkwentuhan, magsalita. Istihbabul ijtima' ala ta'am. Pinakamainam ay yung pagsasama sa pagkain. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagkain ng isa sapat na para sa dalawa. Pagkain ng dalawa sapat para sa apat. Kaya ng apat sapat sa 8. So ganun, parami ng parami. Nangangahulugan na yung pagsasalo sa pagkain ay mainam na asal. So ganun din na pinagbabawal din ang pagkain ng labis o sobrang pagkain. Nakakahina ito ng katawan. Sabi nga sa hadith, "Mamalab li Adam wi'aan syarra min batan." Walang pinunong sisidlan ng anak ni Adan pinakamasama aliban sa kanyang tiyan. Bihasbi imri'in ay yuqim akalatun, bihasbi ibn Adam akalatun yuqim na sulba. Sapat na yung pagkain na kung saan para sa anak ni Adan na maitayo niya ang kanyang sarili, kanyang likod. Fa in kana la mahala, kung gusto niya kumain talaga, fatulutun li ta'amihi wa tulutun li sharabihi wa tulutun li nafasihi. Ay 1/3 para sa kanyang pagkain, 1/3 para sa kanyang inumin, at 1/3 para sa hangin, na kung saan ay bakante pa dapat. Tahrimul julus ala maidatin biha khamr. Hindi pinahintulot ang pagkain o sa isang lamesa na mayroong o may nakahaing alak, pinagbabawal. So minsan hindi natin maiwasan, kasama natin ng mga kapamilya natin kuffar o kaya ay mga kasama sa trabaho, kaklase, ganyan. Subalit kapag mayroong pinagbabawal doon, khamar halimbawa, ay mainam na hindi ka sumama sa kanilang pagkain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'ud ala ma'idati yushrabu 'alayha al-khamr. Sino man nananampalataya kay Allah at sa huling araw ay hindi siya narapat umupo sa lamesa, sa mesa na kung saan ay nakahapag dito ang khamar o yung alak. So ilan nito sa mga bagay na dapat nating tandaan, dahil ang pagkain at pag-inom ay gawain natin palagi, araw-araw. Kaya itong mga sunnah na ito ay mostly isasagawa natin dahil ito ay kasama sa pangkaraniwan nating ginagawa sa araw-araw nating pamumuhay. Inshallah ay natuto ang bawat isa sa atin ng mga kaugalian at kabutihang asa sa pagkain at pag-inom. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.